Run the right race, the call to spiritual maturity. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa pagbibigay, Panginoon, ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya, Panginoon, sa bawat isa, kaya kami narito. Dalangin po namin sa umagang ito, Lord, na patnubayan niyo kami ng inyong banal na spirito, at ganoon din ako, Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan sa pagbabahagi ng mensahe ngayong umaga. Ganoon din ang aking mga kapatid, bigyan niyo sila ng karunungan sa pamamagitan ng pakikinig. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ito po yung ating topic ngayon, mga kapatid, no? Run the right race, the call to spiritual maturity. So ito po ay hango dito sa a certain kind na book. Medyo English lang po, Tagalogin ko na lang din, mga kapatid. At marami pong i-reveal sa atin, no? May mga ilang bagay na i-reveal sa atin ng Panginoon na kung saan meron pala tayong mga mga wrongdoings ba, wrong character na akala natin right. Siguro ang prerequisite nito yung right believing is right living. Ayun yung prerequisite nitong topic na ito. Ano po? Kasi kahit ako, nung binabasa ko siya, no? Ako to na-check ako dito. Pero sabi nga sa Bible, yung pagsubok o nararanasan ng bawat isa, hindi lang ikaw nakakaranas na, lahat nakakaranas na. Kaya naisip ko agad, nako, baka yung mga kapatid ko nararanasan din ito. Ano po? At ang focus natin, mga kapatid, ay sa 1 Timothy 1:15. Medyo maliit lang, ano po? The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So, yan po ang focus ng ating discussion ngayon, mga kapatid. Ayan po yung buod ng 2 Timothy 2. So, ang topic natin, 2 Timothy 1. Pero ito yung ikwento ko sa inyo, mga kapatid. Mamaya makita natin kung bakit. So, isang araw, ito si Paul, mga kapatid, ubo-ubo. Ano po, ito po yung 2 Timothy 2. Hindi sa garantiya sa Bible kung gaano siya katagal. Yung interval ng 1 Timothy at 2 Timothy. Pero sa 2 Timothy, mga kapatid, ang pakiramdam po ni Apostle Paul ay yung pakiramdam po ni Jesus Christ nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane, nung siya po ay huhulihin na dilitisin at papatawan ng kamatayan. Ito na po yung pakiramdam ni Apostle Paul dito at nakakulong siya sa sa lugar ng Roma. Banggit po yan sa Gawa 28. At dito po, mga kapatid, ito na yung muling sulat ni Pablo kay Timothy. Ito po yung isang liham na kung saan meron pong dalawang significant, dalawang kahalagahan dito. So yung una ay para kay Timothy, na kung saan ito po yung mensahe na kay Timothy, natanggapin yung calling niya para doon sa kanyang kapatid na si Timothy, na kung saan ipagpatuloy yung nasimula ni Apostle Paul na pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Parang malungkot kayo, mga kapatid. May tinapay dyan. Gusto nyo muna. So, at dito, sinimulan niya sa pagpapasalamat sa buhay ni Apostle, ni Timothy, at sa buhay ng kanyang nanay at ng kanyang lola. Nanay niyang si Lois at lola niyang si Eunice. So, nagpasalamat siya doon sa kanyang nanay at lola na kung saan dahil sa kanila ay naging marunong si Timothy sa Word of God. At ang focus ng tinuturo ni Eunice at Lois kay Timothy habang wala si Paul o habang maliit pa si Paul ay Old Testament. Ano po? At dahil ito, naging equipped po si Timothy. So, to cut the long story short, mga kapatid, ay ayun na, doon na tayo sa challenge ni Paul kay Timothy. At yung challenge na dito, mga kapatid, ay huwag niyang ikahiya yung magandang balita at yung makasama siya, si Paul. Kasi mga kapatid, ito po yung isang rules no doon sa, kahit naman ngayon, rules natin. Kunyari ako, nagda-drugs. Biglang akong na-rape, kasama ko si Wen. Kahit hindi siya nagda-drugs na rin siya sa mata ng batas. Ganun din po dito. Ayun yung danger kay Timothy. Yung masamang yung masamang pagkakilala kay Paul, which is criminal na sa panahon nito. Kapag kasama, nalaman ng mga Romano, mga sundalong Romano na si Timothy ay kasapit pa ni Paul,
ay akma rin siya mahulihin ito at ganun din kasi ng kaparusahan. Sabihin nyo nga sa kapatid nyo, kapatid, huwag kang sasama sa dilim. Nagsasama sa dilim mga kapatid. Dito tayo sa liwanag. Huwag kang gaganon. Kapatid, huwag kang sasama sa dilim. At dito mga kapatid, ito na yung big grace, ito yung banta. Dahil ang banta dito ay buhay na ni Timothy ang nakasalalay. Pwede siyang mahuli, pwede siyang mahulog. At pwede siyang patayin. Kaya nga, dito, pinaalala ni Paul sa kanya na ang Panginoon ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Itinulad niya tayo sa isang sundalo. Ano bang ginagawa ng isang sundalo? Ang isang sundalo ay laging nagsasanay, nagpapalakas at higit sa lahat, wala siyang ginagawa na ibang bagay na gawain ng pang-sibilyan. Kaya nga asar na asar ako sa gupit ko, kapatid. Hindi siya pang-sibilyan. Ganun pa man mga kapatid, kailangan tutong tanggapin dahil ako isang sundalo. Ganun ba mga kapatid? So, pangalawa, tinulad ni Paul si Timothy sa isang atleta. Kung saan mo lang isang atleta na puro pahinga. Ang atleta, laging nagsasana yan. Lagi yung nagtitiis ng kung anong disiplina. At higit sa lahat, tinuring niya si Paul o ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kalakasan at tawag dito, yung pagtitiis, endurance, katulad ng farmer. Yan po ang binibigay na kapangyarihan ng Panginoon na pinaalala niya kay Paul para hindi matisod doon sa kanyang tungkulin. At ito na po yung second part. Dito in-equip si Paul, dito na ginamit si Paul sa second part, which is yung tuligsain mga kapatid, yung mga false teachers, yung mga huwad na guro. Yan na po yun. Kaya ito yung napili ko mga kapatid ay minsan sa buhay natin, sumusunod lang tayo sa Panginoon kapag kaya natin. Tama po ba mga kapatid? Saan ba ako convenient? Saan ba ako parang kaya ko? Ano ba yung kaya ko lang ibigay? Kaya ang tanong sa Panginoon ay hindi na yung sumusunod ka ba? Kasi pag tinanong ko kayo, sumusunod ba kayo? Siyempre, oo. Di ba po? Ang tanong na pala sa harap ng Panginoon, hanggang saan ka susunod? Hanggang kailan ka susunod? Pag trials na ba, susunod ka pa rin? Pag life and death situation, susunod ka pa rin ba sa Panginoon? Di ba po? Kung may batas na bawal mag-share ng gospel dito, katulad sa Rome, mag-share pa rin ba tayo? Di ba po? So, dito mga kapatid, makita natin yung pinaka-conclusion niya dito. Faithful to Jesus comes with a cost. Merong kabayaran. Mahalaga. At malaki ang kabayaran. At dito, following Jesus, yung conclusion ay merong risk and tension. At sabi dito, it is not a sign of Jesus' absence. In dark and difficult moment, Jesus' love and faithfulness becomes tangible and real. Kung tayo ay faithful din sa Kanya. Kahit sa gitna ng pagsubok mga kapatid, doon natin siya mas mararanasan kung faithful tayo sa Kanya. At ang topic po natin, again, ay spiritual maturity. At ang sabi po dito, why spiritual maturity? God intends for His children to grow towards spiritual maturity. It is neither optional nor secondary. So ito mga kapatid, isang calling sa atin ng Panginoon. Of course, ang calling sa atin ng Panginoon, love your God with all your heart, mind, soul, and strength. Love your neighbors as yourself, and commission ay go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero mga kapatid, magagawa natin yon sa pamamagitan ng tinatawag nating spiritual maturity. So mahalaga to sa isang Kristiyano na maintindihan natin mga kapatid. Hindi po tayo in-invite dito, hindi tayo sinaran para maging tagapakinig lamang. Kasi kung ganun lang mga kapatid, doon tayo sa harap ng Robinson. Pero tinawag po tayo dito mga kapatid para mag-mature, para maging Christ-like, para maging kawangis ng Panginoon. Hindi po namatay si Kristo sa krus mga kapatid para lang patawarin tayo, para makinig pag Sunday. Namatay po si Jesus sa krus para ibalik yung nawalay nating relasyon, magbalik loob sa Panginoon. At meron pong mga subtopics, itong ating topic, the goal of spiritual maturity. Number 1, truth doesn't change life.
Mamaya tignan natin, ano ba yung truth na yun? Ba't pa hindi pala nakakapagpabago ng buhay? Naasa ako sa truth, hindi ako nababago. Spiritual maturity is not automatic. Mamaya, tignan din natin ano yung not automatic na yan. Manual ba? Spiritual maturity is not based on gifts. Pang-apat, spiritual maturity precedes spiritual multiplication. At pang-lima, meron pang subtopic yan kaya siya nakabold. The defining mark of spiritual maturity is Christ-likeness. Hindi ko na masyado explain mga kapatid. Isa-isayin natin dito. Sabi po dito, truth doesn't change life. There is a false assumption that has greatly hindered discipleship and grossly truncated spiritual maturity. It is the false assumption that truth change lives. So mga kapatid, kung umaasa tayo sa Bible na mababago ang buhay natin, hindi po mga kapatid, mababago ang buhay natin sa pamamagitan ng Biblia kung ipinamumuhay po natin mga kapatid. It is the truth applied that change our lives. Ito yung sagot kanina dun sa icebreaker natin. Ano nga yun? Good intention, failure, guilt, confession. Kaya pala pabalik-balik ang buhay ko dun sa ganung cycle. Hindi ko pinamumuhay. Di ba ang ganda nung nagkwento kanina kay Pastor Rick? Pastor, sinisimulan ko naman sa word ng God sa umaga. Pero sabihin sa atin ng Panginoon, hindi mahalaga yun mga kapatid. Ang mahalaga kung in-apply natin sa buhay natin. Hindi tayo tinawag para habang buhay na nakaupo dyan mga kapatid. Gagamitin tayo ng Panginoon sa anumang areas ng buhay natin. It is false to assume that the mere appreciation, ibig sabihin ng appreciation, yung naniwala tayo sa salita ng Diyos, hindi siya kompleto, or parang nasiyahan tayo sa salita ng Diyos, parang rocket oil. Accumulation, pinagpatuloy natin. Hindi sapat yung nagpapatuloy lang tayo. And articulation, hindi sapat yung pinipreach lang natin. Hindi sapat yung pagaling lang tayo ng pagaling sa pagsasalita. Dito po, hindi ito makakapagpabago ng buhay natin. Ang makakapagpabago po ng buhay natin, yung application. Siyempre, yung grace ng God, may grace pa rin lang. Pero ganun pa man mga kapatid, faith without deeds is dead. Ito yung kailangan ng isang Kristiyano ngayon, application. Kaya nga lang mga kapatid, ang nakakalungkot, ay yung sa kwento sa Roma 5 and 6. Tandaan niyo pa yun mga kapatid, ayun yung una kong ginawa ng message. Parang doon kasi namumuhay ang isang tao yung Romans 5 and 6. Sa Romans 5, nakaugalian na ng mga tao sa church ng Roma na namumuhay ng may pagkakasala. Yung sabi ang paniniwala nila, tuwing ako yung nagkakasala, mas lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos sa akin. Pinapatawad nga naman ako, sabi doon sa Romans 5. Pero sa Romans 6, nireblok sila ni Paul. Ang sabi ni Paul, paulit-ulit na lang ba tayo magkakasala para sumagana ang kagandahang loob sa atin ng Diyos? Sabi ni Paul, hindi. At sa verse 6, alam na natin. Doon tayo minsan napopol mga kapatid, doon sa alam na natin pero hindi pa rin natin ginagawa. Sin of commission. May dalawang sin mga kapatid, ano po yun? Sin of omission and sin of commission. Omission and commission. Si commission, ito yung mga kasalanan na ginagawa natin. Pero ngayon, I believe mga kapatid, lalo na doon sa may mga accountable partners dyan or BS leaders, naiiwasan na natin yung sin of omission na kung saan nababawasan na yung mga gawa nating mali. Pero minsan, hindi natin control yung sin of omission. Yung alam natin dapat nating ginagawa, pero hindi pa rin natin ginagawa. Tapigin nyo nga yung kapatid nyo, kapatid, huwag kang sumama sa dilim. At dito mga kapatid, makita natin ang sin of omission sa buhay ng isang tao ay, makita natin dito, it's about choice. Sabi dito, sa Mateo 7:24-27, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito,
ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buwanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay, ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So it's about choice mga kapatid. Pareha silang nakikinig, pero yung isa nagsagawa, yung isa hindi. Parehas din silang may ginagawa, nagtatayo sila ng bahay, ano po. Ibig sabihin, parehas sila nag-work sa ministry. Parehas silang umattend ng church, parehas silang nagsa-cell group, nag-BBS, parehas silang nagpapagamit sa Panginoon. Pero yung isa lang na nagsagawa. Ano po? Yung isa naman, at dito makita natin mga kapatid, hindi masama yung shaking ng Panginoon. Hindi masama yung bagyo, hindi masama yung malakas na hangin, hindi masama. In short, hindi masama yung challenge, hindi masama yung test ng Panginoon. Ang masama yung puso ng tao, kung isinasagawa niya ba o hindi. At magmamanifest po yun sa buhay niya, kung siya ba ay hindi magigiba o tuluyang lubusang bumagsak at mawawasak. So yan po, yun no, mga kapatid, yung application is the missing key. Ano po, yung pagsasagawa o pagsasapamuhay. Tama kapatid, church ko lang. Mabilis mo maloob kapatid. At ito po mga kapatid, yung gospel, yung truth na sinasabi ko po kanina pa sa inyo na hindi nakapagpapago ng buhay kung hindi natin ina-apply. Ito po kasi yung gospel. Ito yung tinanggap nating mensahe mula sa Panginoon. A message to believe, a person to receive, a life to live. Truth, believe, and apply leads to spiritual maturity. Ngayon mga kapatid, kung puro tayo a message to believe, magaling tayong makinig, magaling tayong maniwala, at magaling tayong tumanggap ng mensahe, masaya tayo, nasisiyahan tayo sa mga mensahe ng Panginoon, ngunit hindi naman natin ipinamumuhay, ay hindi rin siya counted sa Panginoon as spiritual maturity, kundi paulit-ulit na naman tayo magkakasala sa harap niya. Ito po yung gospel mga kapatid. Kailangan natin siyang ipamuhay. At pangalawa, spiritual maturity is not automatic. Hindi rin siya manual. Ano mga kapatid? Hindi rin siya automatic. Ibig sabihin mga kapatid, sabi dito, there is a spiritual dimension to growing towards spiritual maturity. It is the sanctifying work of the Spirit of God and the Word of God. So dito mga kapatid, ang spiritual maturity, hindi siya automatic. Pag-gising mo, matured ka na. Pag-gising mo, nag-share ka na. Pag-gising mo, nagpipreach ka na ng gospel. Hindi siya automatic mga kapatid. Ano po, umasa tayo sa grasya ng Panginoon. Umasa tayo sa pagkilos niya sa buhay natin. Huwag tayong umasa sa sarili natin. Sabi dito, it is presumptuous to assume that we are able to push the right buttons, or parang parang isang kahangalan sa Panginoon o isang pagmamataas sa Panginoon ang isipin natin na tayo ay may kakayanang pumili ng tama o mali. The right program in the right environment with the right process. Ito na po yung sinasabi ko kanina, yung temptation of what works. Ano po? Spiritual maturity is not automatic. Si Jesus po mga kapatid ang nagpapabago ng buhay natin. Hindi yung desisyon natin. Hindi yung ginagawa natin. Si Jesus po mga kapatid, ang banal na spirito at ang Ama. Ano po? Dito kasi tayo nagpo-fall, temptation of what works. Ano ba yung kailangan kong gawin? Ano ba yung dapat kong gawin para mas mas makakuha ba? Ano yung kailangan kong gawin para mas makapakinabang ako? Ano yung dapat kong gawin para mas mapadali yung gawain ko? Para mas maganda yung matapos ko? Ano yung kailangan kong gawin? Hindi na po yun ang tanong ng isang Kristiyano, mga kapatid. Hindi na po paano. Ang tanong ng isang Kristiyano sa Panginoon, bakit? Lord, bakit ko ito ginagawa? Alamin natin yung principle at si God na yung magbibigay. Huwag na puro how. Lord, paano to? Paano to? By works yun mga kapatid. Umaasa tayo sa sarili natin kakayanan pagka ganun. Ano po? Pagkos, bakit? Lord, bakit? Alamin natin yung principle. Alamin natin yung kalooban ng Panginoon. Huwag na natin alamin kung paano. Panginoon po ang kikilos. Ano po? Sabi po sa Lucas 24, 27 and 45. At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan
tungkol sa Kanya. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. 45, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. So even as mga kapatid, kahit gaano tayo katalino, hindi natin maunawaan ang kasulatan ng Diyos kung hindi niya ito sa atin nire-reveal. Kaya siya gumagamit ng parable, di ba po? At yung Bible, punong-puno siya ng parable. Yung Bible po mismo ay parable. Kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, presumptus po, or parang kahangalan, or pagmamataas sa Panginoon, na isipin natin na pag ito yung pinili mong gagawin, at okay, ang result ay okay na yun. Hindi po mga kapatid. Ito Bible pa lang pinag-uusapan natin, no? Pagkaintindi pa lang sa salita ng Panginoon. Yun pa lang mga kapatid, hindi na natin yan gets kung wala tayong relationship sa Panginoon. Yun pa kayang action na. Ito knowledge pa lang mga kapatid. Insights pa lang, hindi na natin mag-gets. At dito naman po sa application, sabi po sa Philippians o Philippians 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Ano po, hindi pa rin tayo mga kapatid, presumptuous to choose the right buttons. Parang kahangalan or pagmamataas sa Panginoon na isipin natin kapag ito yung pinili kong tama at nag-work naman, ay tama na yun. Hindi po mga kapatid, ang Diyos pa rin. Ang sinasabi ko po dito mga kapatid, huwag po natin pangunahan ng kalooban ng Diyos. That's why ang sabi po ni Santiago, parang binigyan niya tayo ng magandang expression sa araw-araw nating pamumuhay, no? Diba sabi ni Apostle James, ay sa halip, ugaliin niyong sabihin kung loloobin ng Diyos. Diba po? Ano mang problema, ano mang desisyon natin sa buhay, ugaliin yung sabihin, sabi ni James, ni Apostol Santiago, kung loloobin ng Diyos. Bakit mga kapatid? Sa simpleng pananalita natin, pwede tayo magkasala. That's why sinulat din ni Apostle James, yung James 3, ang title nun ang dila. Merong specific na chapter para sa dila lang natin. Bakit po? Para daw siyang maliit na timon na kaya magpalipat ng barko, at maliit na apoy na kayang sumira ng napakalaking kagubagan, yun po yung dila. That is why sabi po dito, ang Diyos ang kumikilo sa atin, hindi po tayo. Kapatid, huwag kang sasama sa dilim. Kapatid, dito po tayo sa pangatlo, spiritual maturity is not based on gifts. Hindi porket gifted ako, marunong ako ng iba't ibang bagay, maturity na yun sa harap ng Panginoon. Hindi po mga kapatid. Sabi dito, spiritual giftedness is not a mark of spiritual maturity. In fact, a highly gifted person might be living in dark sins and still be applauded for his or her ministry gifts. So ito mga kapatid, ito in fact talagang nangyayari ito sa buhay ng isang Kristiyano. Minsan pa nga mga kapatid, yung mga taong maraming talento, maraming gift na galing sa Panginoon, pero namumuhay talaga sa mga deep-seated na sins, namumuhay sa kasalanan, sila pa yung pinapalakpakan, yung uploaded, pinapalakpakan, sila pa yung nape-praise. Pero makita natin mga kapatid dito, yung talento natin, yung kakayanan natin, yung work natin, even yung anong karunungan meron tayo mga kapatid, ay hindi yan sign or hindi yan mark ng maturity sa harap ng Panginoon. Yes, ang sabi ng Panginoon, gamitin natin tama yung binigay ko. Pero hindi naman kahulugan na ito ay sapat na sa harap ng Panginoon. Sabi po dito, also, spiritual maturity is not measured by the office or title one sought in ministry. To be called pastor, hindi siya maturity, tinawag kang pastor, o elder, o missionary, or even apostle. Kaya natandaan ko nga yung sermon lagi ni Kuya Bonnie sa multipliers. Nabalitaan ko lang ng mga kapatid mo. Nabalitaan ko lang naman mga kapatid na sabi ni Apostle Bonnie, ni Kuya Bonnie, doon sa mga full-time workers, ay wala, hindi porkit nag-full-time kayo, faithful ka na. Totoo naman talaga mga kapatid. Hindi porkit naging pastor tayo, ang dami natin tinapos na degree sa theological school, ay matured na tayo mga kapatid. Ang maturity, hindi siya nakikita sa title natin. Ikaw ay doktor, ikaw ay graduate, ikaw ay master, anong tinapos mo?
Hindi yan ang batayan ng Panginoon, mga kapatid. At pang-apat ay spiritual maturity precedes spiritual multiplication. Ang tunay na maturity sa Panginoon ay dumadami. O kaya naman, mga kapatid, ay hindi naman pwede na tayo ay dumadami pero hindi tayo matured. Nakita na-gets po ba natin, mga kapatid? Mahina ako dyan eh. Sabi dito, the litmus test of an intentional disciple-making church is twofold: spiritual maturity and spiritual multiplication. We need both, but maturity precedes multiplication. Hindi pwedeng dumadami tayo, mga kapatid, pero walang maturity. Ano po? If we overemphasize multiplication and underemphasize maturity, we will reap the fruit of quantity without quality. Hindi po, porque tayo dumadami na, mga kapatid, praise the Lord, dati parang 4 na rows lang yan, ay mature na tayong lahat. Ano po, ang sinasabi po ng Panginoon, ikaw ba'y lumalalim sa akin habang ikaw ay dumadami? Parang yung sa topic natin, Tasyo, doon sa ilo. Sakto kasi ang topic ko ay, Tasyo, nung last Tuesday ba yun kaya? Tuesday. Ay, John 15, ang tunay na puno ng ubas. Tapos, ang snack namin, ubas mismo. mga may may illustration bigla eh. So, ganoon ang buhay natin, mga kapatid. Tingnan nyo ba yung mga ubas sa palengke, bagong pitas yun? Siguro hindi, mga kapatid. No? Siguro 3 days na siya, 4 days na, nakabalot, lalo yung mga nasa supermarket, no? Pero may bunga. Ganun po Kristiyano, mga kapatid, na walang lalim pero may bunga. Kala natin, connected tayo doon sa tunay na puno ng ubas, kasi marami tayong fruits. Pero wala palang bunga, hindi ako connected. Kaya tuwan-tuwa sila kay Tasyo, nung inalog ko yung grapes, yung mga bunga, naglaglagan sa tangkay. Di ba tayo daw yung tangkay? Naglaglagan. Ganun po yung buhay natin, mga kapatid, pag wala pong lalim pero namumunga tayo. Konting alugin lang yan ng Panginoon, mauubos yan. Malalaglag yan isa-isa. Hindi lang yung bunga nalaglag, o pa nalaglag, yung mismong sanga nalaglag. Totoo nga yung John 15, no? Pinuputol at itinatapon sa apoy. So, yun ba? Tuwa kami ng Tuesday, 3 hours tayo. Gawa lang ng grapes, no? So, yun ba, mga kapatid? Ito po yung paglagong spiritual ng walang lalim. Maybe akala natin malago tayo spiritual dahil marami tayong binabalikan sa araw-araw. Pero kung wala tayong lalim sa Panginoon, kung wala tayong lalim ng relasyon sa Panginoon, alugin lang yan ng Panginoon, bigyan tayo ng iba't ibang sari ng test, challenge, at problems, mawawala yan. Even ikaw mawawala. That's why, huwag natin i-overemphasize yung multiplication kung hindi pa ready yung heart natin sa Panginoon. Surrendered life before committed life. Surrendered heart before committed heart. Hindi pa tayo pwedeng commit ng commit. Iwasan natin yung yes ng yes sa mga bagay na hindi pa tayo handa. Kasi eventually magpe-fail tayo. At alam niyo yung by works, mga kapatid. By spiritual maturity, by righteousness. Ito tinuturo natin. Pero may spiritual maturity by works. Ano po ang alam natin? Ang spiritual maturity by works, palaging mali ang intention. Hindi, minsan tama ang intention natin, mga kapatid. Minsan masaya tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon. Pero ba't siya nagiging by works minsan, mga kapatid? Kapag may mga bagay na nakakompromise. Kapag may mga bagay na nasisagasaan, nasisira, by works, mga kapatid. Pag may mga bagay, o kaya naman sumusunod tayo, hirap tayo, by works. Ang by works, hindi lang laging mali yung intention natin or may iba tayong ina-after. Ang by works, mga kapatid, minsan, tama yung puso natin, masaya tayo sa ginagawa natin para sa Panginoon, pero may mga bagay na nakakompromise. Diba po? Ayun po yung by works. At dito, makita natin sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang tao na nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Roots before fruits. Surrender before committed. Alignment before assignment. Yan po yung tinuturo dito sa John 15. Bago ka dumami, manatili ka muna sa Panginoon. Bago kita pagbungahin, dumanim ka muna sa akin. At ito na po, sige, picturein niyo muna natin.
Na-picture ba? At ito na yung panglima natin na sinabi kong meron pang tatlong subtopics. Sabi sa inyo, mabilis lang, ano po mga kapatid? The defining mark of spiritual maturity is Christ-likeness. Ayun yung sinasabi ko kanina, kaya hindi siya, ang maturity hindi natin makikita sa truths kung hindi natin ina-apply. Ano po, ang maturity hindi siya automatic kung tayo lang ang nag-work naman. Yung isa kulang sa work, yung isa sobra sa work. Hindi siya ganun mga kapatid. No? At yung kanina, hindi siya nakukuha sa gifts. Hindi porket marunong ako ng lahat ng bagay, immature na ako. Ano po, at yung pangatlo, hindi siya nakukuha sa mga titles. Hindi porket ito yung mga pinag-aralan ko, ito yung tinapos ng mga seminar, mature na ako. That's why nakakalungkot nga mga kapatid mo, ang mamahal ng seminars natin. Pero nakakalungkot, pagdating ng seminar, talagang yung on fire tayo yung faith natin. Pagtapos ng seminar, a week ago, months ago, wala na ulit. Tagapakinig na lang tayo ulit. Nakita niyo ba mga kapatid? Yung lips 3.5 no mga kapatid, 3.5. Pag nandun tayo talagang, praise the Lord na ano ako, na bago. Di ba? Na ano ako, na empower. A week ago, a month ago, months ago, year ago, wala na ulit yung lips na yun. Nabubura. Bakit? Ang kulang po sa atin, mga kapatid, pamumuhay. Maganda yung mga program na yan, pero kung di natin pinamumuhay, hindi tayo mababago. Ano po, ang gaganda ng topic every Sunday. Ano po, pero kung di natin yung pinamumuhay, hindi po tayo mababago. At ang nakakalungkot nga dun sa Romans 6, alam na natin, Romans 6 verse 6, alam na natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na kasama ni Kristo sa krus. Upang tayo ay makapamuhay na lang matuwid sa harap ng Diyos. Alam na natin, ayun ang nakakalungkot mga kapatid, alam na natin bakit hindi pa rin natin ginagawa. O bakit mas pinipili natin maging tamad. Ayun ang ayaw ng Diyos, taong tamad. Ano po? At dito makita natin yan sa 1 Timothy 1:15. Ito po yung ating main topic. Intro lang yung kanina. Ito po yung ating subtopic dito po sa Christ-likeness. Sabi po dito, the goal of this command is love which comes from pure heart. May love po kasi, makita natin, meron kasing love minsan, tayo lang nagagawa. Pero ang love na tinatawag, sinasabi ng Panginoon dito, galing po sa bukal na puso. Ano po, galing sa malino na pagtanggap natin sa Diyos. A good conscience and a sincere faith. So dito, yung number 1, the purpose and goal of his entire instruction is spiritual maturity. Ito pala, yung spiritual maturity characterized by love. Ito yung tatlong subtopic, characterized by love, by good conscience, and a sincere faith. Number 1, spiritual maturity is characterized by love. Ito nalagay yung list, ano po. We have a human inclination towards a mere caricature of love. So sabi dito, meron daw po tayong sariling ano ba? May sariling hilig ng laman ba tayo patungkol sa pag-ibig na kung saan, sa pagmamahal. Na kung saan tayo ang nagre-reconstruct. Di ba po? Kaya ang sabi ni Paul, sa Galatia, mga hangal, sinimulan nyo sa pananampalataya, sinimulan nyo sa spirito, tinapos nyo pa sa laman. Kasi itong Kristiyano, mga kapatid, narinig niya yung love ng God, narinig niya si God, tinanggap niya si God, God is love, tama po ba? Pero habang tumatagal tayo sa paglakad natin sa Panginoon, nawawala yung love at tayo na lang yung gumagawa ng love. Human inclination, yung sarili nating hilig. Kasi ayaw natin ng nahihirapan. Ayaw natin na nakakompromise yung buhay natin. Kaya gusto natin, tayo na lang ang gumagawa, caricature of love. Ano po? Exaggerated po yung caricature. Nagpa-drawing kasi ako dati, yung pinag-drawing ko yung mukha ko. Ganun pala yung caricature. Maliit yung katawan, yung mukha, over-exaggerated. Ganun po yung love ng tao ngayon, mga kapatid. Exaggerated masyado. Hindi nagaling sa Panginoon. Ano po, ang nabuo ay selfish possessiveness, pretending as love, and a culpable indulgence in the name of love. Ano po itong dalawang ito? So, dito, self-possessiveness, pretending as love. Number 1, self-seeking. Kaya po yung nabuo sa Kristiyano ngayon. Ano po, yan yung love na pinoproduce natin. That's why ang sabi sa Biblia, huwag tayo mag-produce ng sarili nating love. Bakit? God is love. Ano pang iano mo doon?
Ano pang idadagdag mo doon? Ano pang ibabawas mo doon? Diyos ay pag-ibig. Hindi ka pwedeng gumawa ang sarili mong pag-ibig. Anong sabi dito? This love prioritizes personal gain, pakasarili and satisfaction over needs and desire of the other persons. It is centered on, I love you because of what you do for me, rather than valuing the person for who they are. Puro pakabig. Puro pakabig. Pero ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself. Ano po? Diba sabi nga niya, wala si Kuya Lu eh. Ito ba si Kuya Lu? Wala. May Kuya Lu kayo narinig eh. You can give without loving, but you cannot love without giving. You can give, tama ba? You can give without love. But you can't love without giving. Ang hirap eh, English kasi eh. You can give without loving. But you cannot love without giving. Ano po? So ang pag-ibig, hindi laging pakamig. Hindi rin naman laging pabigay. Give and take. Ano po? Ayun po yung pag-ibig na gusto ng Panginoon at galing sa Panginoon. Ano po? Pangalawa, control and manipulation. Ako, ito po. It is often involves attempts to control the other person's action and emotion, driven by insecurity and fear of losing them. Maganda man yung intention natin, ayokong mawala si kapatid. Kaya kahit siya mayroong kamalian sa buhay, ay hindi ko na lang siya i-check muna kasi baka mawala siya. Pero pag talikod ni kapatid, mag-uusapan. Nagchichismisan pag talikod ni kapatid. Hindi po ganun mga kapatid. Sabi sa Bible, open rebuke is better than secret love. Umalis man siya, yun ang kalooban ng Diyos eh. Umalik man siya, kalooban din ng Diyos. Ang mahalaga, ginawa mo yung kalooban ng Diyos. Ano po? This can manifest a jealousy, possessiveness, and attempts to isolate the person from others. Yung word na isolate, mga kapatid, isa yun sa pinaka-nakakatakot na parte ng buhay natin. Kapag meron tayong ganang karakter, lagi tayong mag-isa. Kaya naman, gumagawa tayong circle of friends, gumagawa tayong ibang relationship sa iba, inihiwalay natin sa body ng Christ. Malaking kasalanan po yan sa harap ng Panginoon. Nagiging sanay tayo ng pagkakasala ng iba, ng pagkakawatak-watak ng iglesia. So, yan po, Pangatlo, lack of selflessness. Ano po, tayo po ay tinawag para maging selfless, para itakwil ang ating sarili. Pero kung parang lamang ang ating sarili, naku, mahirap din yung mga kapatid. Sabi dito, true biblical love is selfless. Seeking the best for other person, even at personal cost. Katulad po nung nabanggit ko kaninang Paul and Timothy relationship. Buhay ang nakataya ni Timothy. Pero ganun pa man, kailangan niya mag-sacrifice dahil ayun yung totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig nagsasacrifice. Ano po? Selfish possessiveness, on the other hand, is focused on what I can get from him. Pakabig na naman, mga kapatid, indicating a lack of genuine care and concern for the other person as well-being. So, parang makita natin ito sa Good Samaritan, mga kapatid. O parang dun sa Book of James pa rin. Or parang sa Book of John, puro pag-ibig, sabi sa Book of John, huwag mo sasabihin sa kapatid mo na iniibig mo siya. Sa pamamagitan ng bibig lamang, wala ka namang gagawin. Po? Genuine love is not possessive nor self-centered. Rather, it is a love that is inspired by the divine love and poured out as love for others. Ayan po yung totoong pag-ibig sa harap ng Panginoon. Inspired po galing sa Panginoon, hindi gawa natin. Again, yung good intentions are never good. Good intentions are never good. Enough. Speaker pa lang yun, mga kapatid. Huwag kayo sasama sa dilim, mga kapatid. Huwag kayo sumama sa dilim, dito tayo sa liwanag. Good intentions are never good enough. Kasi yung mga nabanggit ko kanina, mga kapatid, na negative implication about sa love, I believe, itong tao na to ginagawa yun with good intentions.
Ayaw ko mawala si bro. Ayaw ko mawala si sis. Hindi ko sila gagantuin. Good intention man. Pero, mga kapatid, ito po yung totoong pag-ibig. Galing po sa Diyos. Hindi po galing sa good intention natin. Diyan na po produce yung self-love. Ay, yung self-love, yung self-constructed love sa good intentions. Kaya good intentions are never good enough. Ano po, galing po sa Panginoon ang pag-ibig. At mahalaga itong grade, mahalin natin yung kapwa natin. Ibinigay na ng Diyos sa atin para ibigay din sa iba. At ang sabi po sa John 13, 34, 35, rinig ba sa likod ko? Rinig pa rin. Lakas lang yung ulan. Ang sabi po sa John 13, 34, 35, isang bagong utos ang ibibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Ngayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo nagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo yung mga alagad ko. Magmahal. Ano po? At ang sabi po dito, we are grace receivers and grace releasers. Ano po? Tagatanggap ng grasya, ng biyaya ng Diyos at tagapamigay din ng grasya ng Diyos. Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi lang tayo taga-upo dyan. Ano po? Tayo po ay ginagamit at magiging kagamit-gamit sa harap ng Diyos para sa ibang tao. Thus, whatever compromises our love for God, ito na yung mga kapatid, yung pinaka-conclusion ng love, or weakens our love for others, is a hindrance to spiritual maturity. Kuya, hindi po ako maka-attend sa cell group. Gawa ng aking schedule. Kuya, hindi po ako maka-church, wala akong pamasahe. Kuya, hindi po ako maka-attend, marami po akong trabaho ngayon. Marami po akong ginagawa ngayon. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang problem, hindi po yung trabaho nyo. Hindi po yung labahin nyo. Hindi yung pamasahe o yung attendance nyo sa school. Ano po, ang problem po, yung love. Yung love nyo sa Panginoon at kay whatever compromises our love for God or weakens our love for others is a hindrance of spiritual maturity. Lord, di ako makapag-pray. Di ako makapag-devotion. Ang problem, hindi ikaw, yung love mo, yung puso mo sa Panginoon. Lord, ang damot ko sa kapwa ko. Lagi akong naninira ng kapwa ko, hindi ikaw may problem yung puso mo. Ano po, kung ano man ang naghihindran sa connection mo, sa pag-ibig mo sa Panginoon at sa pag-ibig mo sa kapwa mo, ay hindi yung attendance mo, hindi yung schedule mo, hindi yung labahin, yung pag-ibig mo sa Panginoon. That is why sa sa Revelations 2, anong hinahanap ng Panginoon doon? Love. Gusto ko man yung ginagawa mo, nagsishare ka ng gospel, parehas tayong tinutulig sa ang mga antikristo, sabi ni Jesus. Pero may isa akong ayaw sa'yo. Yung pag-ibig mo nung una, nilalamig na. Sabi sa verse 5, kung hindi mo ibabalik yung pag-ibig mo, hindi ka manunumalik sa dati mong estado, pupunta ako riyan at kukunin ko sa kinatatayuan mo ngayon, yung ilawan. Kung wala tayong pag-ibig sa bandang huli mga kapatid, kukunin ng Panginoon yung kaligtasan na meron sa atin sana. Kapigin niyo kapatid niyo mga kapatid. Kapatid, kasasama sa dilim. Temptation niya mga kapatid, ang lamig, tapos nakakantok yung yero. So ito, may tungkulin pala tayo sa isa't isa mga kapatid. So huwag kayong tatamaan dito ha. Huwag kayong manatiling may utang kanino man. Ano po? Maliban sa utang ng pagmamahalan. Ano po? Huwag tayong mangutang mga kapatid, magmahal tayo. Ano po? Kung mahal natin yung sa tao, hindi natin pautangin ang bibigyan natin yan. Ano po mga kapatid? Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Isa lang gagawin natin mga kapatid, magmahal sa kapwa. Pag mahal natin yung kapwa natin, sisira natin yan, itatama natin yan, tutulungan natin yan, etc. para sa Panginoon at sa pag-ibig natin sa kapwa. Pero magsisimula sa pagmamahal. At sa Book of Galatians, yung fruit of the Holy Spirit is love. Nagpalo na lang yung ibang fruits. Bakit? Pag wala tayong pag-ibig, mga kapatid, gawin man natin lahat. Magsalita man tayo ng wika ng anghel, kung wala tayong pag-ibig, para tayong pompiang na umaalingaw-ngaw. Yun yung pompiang yun, yung gold. Pag hinahampas ko, sakit sa tenga.
Parang ganun tayo sa harap ng Panginoon. Sakit mo sa tenga, dasal ka ng dasal. Sakit mo sa tenga. Wala akong ginagawa talaga para sa akin. Romans 13 verse 10, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Ano po? Ang pagmamahal lang nakaka-accomplish ng kautusan ng Paulong Chica. Ano po? Yan, dyan kayo magaling. Parang dyan ulam. So, yan. Bango nga, bango. At sabi sa 1 Corinthians 13:1, ito na nga sinabi ko, kung makapagsalita man ako ng iba't ibang wika ng mga tao, ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para kung batingaw na umaalingaw o pompiyang na tumatagutin. At dito, love is the evidence of spiritual maturity. The defining mark of Christ-likeness is love because God is love. Ayan po yung spiritual maturity, mga kapatid. Christ-likeness o pagiging kawangis, katulad ng Diyos. Ano po, paano tayo maging kawangis at katulad ng Diyos? Love. Because God is love. Tanggapin natin yung love. Ipamuhay natin yung love. Ayan po yung Christ-likeness. Ano po, hindi yung parang tayo, parang mag-aayos ng sarili. Hindi po yun. Ang Christ-likeness lang. Ano po. Pangalawa, ito mabibilis na lang. Spiritual maturity characterized by a good conscience. Ano po? Conscience is the inner compass of the soul. It is the human faculty that helps us to discern right from wrong. Para siyang timon na nagdedirect doon sa malaking barko. Hindi po ako yung malaking barko, ano po. Ano siya, yung buhay natin. Ito yung ano ba, yung puso natin na nag-discern kung ano yung tama at mali, kung paano iwasan yung mali at gagawin yung tama. It is possible to abuse the human conscience and sin against it until it becomes dysfunctional. So ito mga kapatid, ang tinutukoy naman dito yung conscience, yung inner self natin, yung puso natin. Dinesign niya ng Panginoon para maging mabuti, para mahalin siya, para luwalhatiin siya dun sa 5 P's na the tracks. Yun yung design niya ng Panginoon sa atin. Pero, itong good conscience ay pwede pa rin ma-abuse ng tao. Ano, ang sama talaga ng tao, no? So, ayan po, pwede siyang ma-abuse. Sabi sa Tito 1:15, sa mga malilinis ang isip, lahat ng bagay ay malinis. Ngunit sa mga marurumi ang isip at hindi sumasampalataya, ay walang anumang malinis. Ang totoo, marumihan ang kanilang isipan at buddhi. Halos hearted, ano po? At ito yung nakakatakot mga kapatid, pwede siyang maging dysfunctional. Pag naging dysfunctional, alis tayo sa church na mga kapatid, talagang pinipili natin mali. Pero ito yung isang nakakatakot. The distinction between right and wrong is blurred. Ano ibig sabihin yan mga kapatid? Pag in-abuse natin yung good conscience natin o yung heart natin, yung inner being natin pag in-abuse natin. Maaaring nananatili tayo sa Panginoon ngayon, pero malabo lahat ng bagay. Totoo naman, malabo, sabi ni Paul, tila malabong larawan pang lahat. Pero ibang konteksto na po ito. Ito na po yung omission again mga kapatid. Alam na natin tamang ginagawa, hindi pa rin natin ginagawa. Blurred. Kaya naman, kala natin tama yung ginagawa natin, mali pala. Blurred na naman. Ang nakakatakot dito, Matthew 7:21-23. Hindi natin tumatawag sa akin ng Panginoon, maliligtas. Blurred kasi mga kapatid. Ayun yung nakakatakot. Nagpapatuloy tayo sa Panginoon, pero blurred. Ba't ayaw yung linawin sa akin? Hindi sa ayaw linawin ng Diyos, nililinaw palagi ng Diyos. Ayaw natin magpagalit sa Panginoon. 1 Timothy, unang Timoteo 4:2. Ang mga aral na ito ay tinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. At dito tayo napupol mga kapatid. Kapag learn, nasabihan tayo na uunlad ka sa Diyos, yayaman ka sa Diyos, tutulungan ka ng Diyos sa araw, sa buhay mo sa araw-araw. Totoo naman mga kapatid. Pero hindi palagi. Pero hindi sa lahat ng tao. Kanya-kanya ang kaloob. Sabi ng Diyos, sabi nga sa mga maral, may panahon para sa lahat. Ano po? Paano kung panahon na ng tagkirap at kamatayan? Tagtutong. Nasa Diyos pa rin ba tayo?
So yun nga, dito na po yung taong blurred ang paningin sa harap ng Panginoon. Blurred yung puso, abuse yung puso sa harap ng Panginoon. Kalus. Yun na yung puso natin, pinagagawa ng kasalanan. Ano po? A clear conscience is different from good conscience. A good conscience employs that faculty to shun the wrong and choose the right. Ano po? Yung good conscience, iba siya sa clear conscience. Yung clear conscience, o ikaw magnanakaw. Malinaw sa'yo, wala ka naman ninakaw. Clear conscience. Si good conscience, ito na po yung good conscience. Pinipili nating tulig sa inyong kamalian at piliin yung tama. Yan po yung good conscience. Sa fruit of the Holy Spirit, ito po yung self-control. Ano po? Ayan po yung good conscience, mga kapatid. Pinipili natin yung tama at iniiwasan o tinatalikuran natin yung mali. Good conscience. Tagalan ko na, naulan naman, hindi kayo makaka-uwi din na. Ano po? At sabi dito, it enables us to live with nothing to lose, nothing to prove, and nothing to hide. Yan po yung good conscience o malinis na buhay sa harap ng Panginoon. Wala tayong dapat ikawala, ikapangamba. Magbigay ako, okay lang, para yun sa Panginoon at sa mga tao. Nothing to prove, wala akong dapat patunayan. Ano po? At nothing to hide, wala akong dapat itago. Yan po yung good conscience. Ano po? Shun the wrong and choose the right. Sabi dito, it is umulit lang. The decisive choice and ability to shun the wrong and choose the right is a defining mark of spiritual maturity. May maturity sa atin, may paglalim tayo sa Panginoon kung ganito ang pamuhay natin. Alam natin yung mali at tama, pinipili na natin yung tama para sa Panginoon. Yung matuwid na pamumuhay para sa Panginoon. At last na, mga kapatid, spiritual maturity characterized by sincere faith. So dito, ano ko na lang, summarize ko na lang itong kwento dito. May kwento kasi dito about sa, tagalogin ko na lang din. Ito po ay kwento about sa Western and Hebraic. So si Western po ay Europe, si Hebraic po ay Hebrew. Ano po? At si Western po ay Judaism, si Hebrew po ay Christianity. Pero si Christianity po at si Judaism ay meron po silang similarity. Sila po ay monotheistic. Pag sinabi pong monotheistic, meron silang iisang Diyos na kinikilala. Kaya nga lang, nagkaiba sila sa Diyos na kinikilala. Sa atin, sa Christianity, si Jesus ay ang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sa Judaism, si Jesus ay great teacher. Ano po? At ang Diyos nila doon, ang Diyos Ama. Ano po? At dito mga kapatid, si Christianity by faith, si Judaism by law. At ang sabi dito mga kapatid, ito naman yung define ng faith sa holiness sa kanila. Ang holiness sa Judaism, nagiging holy sila dahil sabi ng Bible, maging holy. Ang Christianity, nagiging holy tayo dahil ito yung ating identity sa Panginoon. Ito yung pagkatawag natin sa Panginoon. So we are holy not because of the law. We are holy because of our identity in Christ. Because Christ is holy, holy, holy. That's why we are holy. So yun ba mga kapatid? Sabi dito, it is not mere information transfer or knowledge accumulation. It is a life transformation. It is growth in spiritual maturity. So, ang totoong namumuhay na mayroong sincerity sa faith, katulad ni Apostle Timothy, sa pag-response siya sa sulat kay Apostle Paul, ay yung kanyang pagbabago ng buhay. Ako man yun, hindi ako susunod, pero dahil si Timothy talagang nabago ng Panginoon, nabago siya, susunod siya sa Panginoon, by faith. Hindi na tinignan yung risk. Pinaalalahanan lang siya ni Paul, pero wala na siya doon. Binigyan pa ng parang second parang hindi na siya nag-reasoning. Mahumulong din ako, pupunta ako sa iyo. Hindi na yung inisip ni Timothy. Ang inisip ni Timothy yung faith niya sa Panginoon. At ayan po, yung faith, nagtatransform siya ng buhay, hindi siya nag-i-inform.
Ayan, information po yan. Itatransfer ako ng information. Pag pinamuhay niyo po yung information na transfer ko sa inyo, tawag po yung transformation. Ano po, hindi si Optimus, ano po, transformation ng buhay. Ano po, sabi dito, thus, our disciple-making ministry produce transform lives, not really inform lives. Otherwise, it is empty talk. So, kung ang ating church, mga kapatid, ay yung ating disciple-making church, mga kapatid, yes, dumadami tayo, lumalalim tayo sa karunungan, pero kung hanggang karunungan lang yan, mga kapatid, wala yung pinagkaiba sa empty talk na ayaw ni Paul. Makita natin yan sa unang Timoteo 1:4. Sabi dito, pagsabihan mo rin sila na huwag mag-aksaya ng panahon sa mga walang kabuluhang alamat at pagsasaliksik ng kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdulot lang ng pagtatalo ang mga bagay nito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Malalaman lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. So wala yung disciple making, mga kapatid, without application, o yung knowledge without application, ay wala siyang pinagkaiba dun sa empty talk na nire-rebuke ni Apostle Paul sa 1 and 2 Timothy. Anong nire-rebuke ni Apostle Paul doon? Dalawa. Isang empty talk. Ano yung empty talk? Mga debate. Mga walang kabuluhang debate. Pangalawa, false teaching. Maling katuruan. Ayun po yung nire-rebuke ni Paul sa aklat ng Timothy. Pero mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kung tayo magdi-disciple, tayo natututo ng salita ng Panginoon, ngunit hindi natin ito ina-apply sa buhay natin. Wala tayong pinagkaiba sa empty talk. Wala tayong pinagkaiba sa debate. Wala tayong pinagkaiba sa false teachers, sa false students. Ano po? Empty talk kung walang application. Maturity that is characterized by three essential features: love from a pure heart, a pure conscience, and a sincere faith. At dito po yung ating conclusion. Pwede niyo pong picturean, mga kapatid. The goal of spiritual maturity, yan yung una, truth doesn't change lives. Ano po, hindi mababago yung buhay natin. Kung narinig natin ako, kung narinig niyo ako ngayon, hindi nyo naman in-apply, hindi na ako pagbago. Spiritual maturity is not automatic. Hindi tayo magmamature sa tamang pamimili o sa tamang pagkakilala natin sa sarili natin. Magmamature tayo sa grant at pag-ius ng Panginoon sa buhay natin. Spiritual maturity is not based on gifts, ano po, nor titles. Hindi tayo magmamature doon sa kakayanan natin o sa posisyon natin. Spiritual maturity precedes spiritual multiplication. Ang tunay na paglalim sa Panginoon, ang tunay na maturity sa Panginoon, dumadami. Pero yung pagdami niya, rooted pa rin sa Panginoon. At yung huli, the defining mark of spiritual maturity is Christ-likeness. Pagiging kawangis ng Diyos. Paano maging kawangis ng Diyos? Ikaw ay umibig, yung pag-ibig na galing sa Panginoon. Meron kang good conscience, meron kang good choice. Alam mo yung tama at mali, pinipili mo yung tama para sa Panginoon. Hindi ito pamumuhay sa tama at mali, o get nyo lang sa Genesis, pamumuhay ng matuwid sa Panginoon. At sa huli, sincere faith. Lahat ng ginagawa natin by faith, whether we eat or drink, we do it by the glory of God, by faith. Again, ano nga yung by works, hindi palaging tama ang motibo. Minsan masaya tayo, minsan tama. Minsan iniisip natin yung kapakanan ng iba. Pero mga kapatid, pag meron tayong mga bagay na nakakompromise dahil dun sa ginagawa natin, by works. Kasi pag by faith, ang kasunod nan by grace. Di ba po? Again, ang by works, minsan tama naman ang motibo natin. Minsan masaya tayo. Pero ang end niya ay compromises. Pagka by faith, ang end niya by grace. Ano po? Tayo po ay manalangin. Yun, yes to yes. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mensahe ito sa amin, Lord, na nagbibigay ng buhay. At dalangin po namin, Panginoon, na hindi lang namin ito basta marinig, kundi maipamuhay din namin ito sa araw-araw ng aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, sa mga mensaheng ito, Panginoon, ay tunay, Lord, na magkaroon ng breakthrough
at break free, Panginoon, ang puso namin, Panginoon. Patawarin niyo kami, O God, sa mga bagay na ginagawa namin tama, Panginoon, o yung ginagawa namin mali, pero ayun pa rin ang pinipili namin, Panginoon. Hindi namin pinipili yung tama. Dalangin ko rin, Panginoon, Lord, na maging masipag kami sa pagsunod sa inyong mga kalooban, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, ay baguhin niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Huwag kaming articulate, Panginoon, ang sarili namin pag-ibig. Bagkus, Panginoon, nawa yung pag-ibig na nanggagaling sa inyo, Panginoon, ang makuha namin, ang matanggap namin sa aming pamumuhay at manatili ito hanggang wakas. Sapagkat ang sabi niyo po sa inyong salita, ang nananatili hanggang wakas, ang siyang naliligtas. Ito po ay ang pag-ibig, Panginoon. Kaya salamat po muli sa umaga ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga kapatid. Picturean nyo na mga kapatid ito para saan? Kasi ililipat na ng laptop.